enjoy, sobrang nag-enjoy ako sa review to the point na hanggang ngayon yung ibang information hindi ko pa nakakalimutan. Andun pa rin sa akin and na-apply ko na actually siya sa practice. Nagagamit mo siya sa patient counseling. Yes, ma'am. Sir, naalala ko ba yung mnemonics mo? Tapos sinabi ko yung mnemonics sa kanya. Yeah. Tawang-tawa rin siya eh. Oo. Tawang-tawa rin siya. Oo nga, no? Review pa ba to? Nag-enjoy ako masyado. Pumasa naman. Yes, ang taas nga, ma'am. So, good day everyone. Welcome to another episode of Metamorph Inspires. And today, matutuwa kayo sa ating guest. Siya po ay si Bicolano pharmacist, Sir Charlie Bandola. Hello po. So, Sir Charlie, saan po kayo nag-aral? So, I graduated po from the University of Santo Tomas Legazpi. So, dun po ako sa Bicol, nag-aral ng pharmacia and dun din po ako nagpa-practice ngayon po. So, anong year ka pala pumasa ng board exam? So, I graduated po the year 2023 and at the same year rin po, doon din po ako pumasa. 2023 din po. November. Yes po, November po ako nag-23. Opo. So, bali ngayon, pa 3 years ka ng pharmacist. Oo nga po, doon ka na-realize. Medyo matagal na rin nga po pala. Medyo matagal-tagal ka ng pharmacist. At saka, nung graduate ka, nagtrabaho ka agad sa botika? After graduation, ma'am, is review na kasi nun. Nag-review ka agad. So, absent lang ako ng isang araw dito. Mm-hmm. Isa yun sa mga actually regrets ko na nakapag-absent ako. Kasi ayoko talaga nag-absent po dito sa Meta. Kasi gusto ko nga po, pag nagtuturo dito sa Meta, nakikinig na agad ako. Mm-hmm. So, ayoko na uuwi ako sa bahay para mag-aral ulit. Mm-hmm. Gusto ko na nakikinig na ako sa lecturer para at least na-internalize ko na and ang gagawin ko na lang if ever na kailangan ko siya aralin is nagre-refresh na lang ako ng information. So, yun, kahit sabi ko nga, mag-absent pa ako ng graduation ko, gusto ko mag-attend talaga ng lecture pero yun nga, since hindi talaga kaya, kailangan ko talaga mag-attend kasi andun yung diploma ko. Hindi ko makukuha yung diploma ko. So, nag-attend ako ng graduation. So, yan, that the same year, 2023, pumasa po tayo. Congratulations. Belated congratulations. Napatagal. So, nung graduate ka sa Legazpi, after nun, dumiretso ka agad dito sa Manila para umattend ng onsite? Before pa po yung graduation, Ma'am Claire, nagsa-start na po yung review. Ay? Opo. Middle of the review, graduation po namin. So, pumunta ka muna sa... Opo, umuwi muna ako ng Bicol for 1 day. Tapos, after po ako ng graduation, balik po agad Manila. Grabe. Sobrang ano ka talaga sa pag-aaral. Opo, gusto ko talaga yung mga lecturer. Gusto ko talaga nakikinig sa lecturer, ma'am. Kasi everyday nga nakakatawa. Yung batch nga namin, ma'am, ang kwento nga sa amin ni Sir Ruel dati. Ibang klase yung batch namin. Ang daming loko-loko sa amin, ang daming nakakatawang moments. Sobrang enjoy na moments. Nalala ko one time, yung batch namin, ambagan kami ng tigba 1,000. Nakalikom kami ng 10,000, pinambili namin ng milk tea and pizza. Kayo yun! Kami yun. Oo, yung pinos. Tapos, ang ingay namin as in kasi nakakatawa talaga yung mga opinions and kung ano mga nangyayari na ganap sa classroom. Kaya nga sinasabi ko palagi sa mga students ko or sa mga nakikilala ko na nagtatanong sa akin kung anong magandang review center. Sabi ko, kung gusto mo na parang undergrad lang, tapos nag-e-enjoy ka at the same time, hindi mo na na-realize na nagre-review ka na, mag-metamorph ka. Yun yung sabi ko sa kanya, like, nakikita nga ako siguro ng kapatid ko, gano'n na, after ng review, parang relax na relax, hindi napapagod. Kasi hindi naman nakakapagod yung hindi review. Stressful. Hindi siya stressful. Yun nga yung isang advantage nga ng pag-enroll sa Meta kasi hindi siya stressful. After ng 5 p.m. na, napapagod lang siguro ako sa biyahe ko, galing dito, papunta Cubao. Sa Cubao ka pa pala Ay, sa QC po pala, sorry. Sa QC ako nag-stay. Sa may St. Luke's po kami dati. So, yun, nagbabiyahe. Sinasakyan ko po si Cubao eh. Opo. So, yun lang yung part na nakakapagod, yung pagko-commute. Pero, the lecture itself, yung maghapon, sobrang na-enjoy ko. Sobrang nagagawa ng mga lectures na very light. Opo, sobra talaga. As in, lalo na nung time kay Sir Rowell. Talaga si Sir Rowell. Kaya si Sir Rowell po talaga, siya sa mga inspiration ko. Kaya nakapagturo rin ako na after ko pumasa,
nakapag-decide din ako na magturo sa academe. Oh, so nagtuturo ka pala sa academy. Opo. So, sa UST din ito. opo, UST Legazpi. So, nagturo po ako ng dispensing sa Mhm. mga second year na students. So, sobrang na-enjoy ko kasi yung experiences ko sa butika and yung experiences ko as a pharmacist ay na-share ko sa kanila. And at the same time, kumbaga, the way na tinuturuan ko sila is gusto ko nag-enjoy sila. Ayoko nung mga typical na prof na, okay, pasok, basa PowerPoint, exam. Gusto ko like, magkakaroon kami ng interaction and at the same time, gusto ko na-enjoy nila yung topics. So, tulad nga ni Sir Ruel, nilalagyan ko siya ng mga mnemonic, kahit ano-anong mga mnemonics, para at least ma-entice or makuha yung mga attention nila. Since alam ko naman na sobrang hirap na hanapin ng attention span ng mga generation ngayon. So, ginagawa ko talaga ng paraan. Naglagay ako ng mga, lagi akong babad sa Facebook kasi kailangan ko malaman yung bagong news or bagong meme. Nilalagay ko siya sa PowerPoint ko. So, isa siya sa mga tawag doon. Si Sir Ruel talaga, since sobrang inspired ako sa kanya, he also inspired me to become a lecturer like him. So next time pwede kang maging guest lecturer. Ay, hala. Dispensing. Dispensing. Oo, dispensing. Okay, yung gumagawa ng schedule. si Charlie, bigyan natin. Ngayon kasi napapanood ko, isa ako sa mga nanonood ng videos mo. Thank you po, ma'am. Ayan, Bicolano pharmacist. So, paano ka napunta sa pagiging content creator? So, it started po noong pandemic is follower po ako ni Sir Archie Larga. So, lagi ang ginagawa ko po is inaabangan ko yung mga bagong upload niya sa Facebook. Since wala nga pa akong TikTok, sa Facebook ako nanonood sa kanya. So, lahat ng bagong upload niya is pinapanood ko. And kasi, kaya ko siya palagi pinapanood kasi halos same kami ng story. So, nakaka-relate ako sa kanya since nanay niya, nagpatayo ng butika, nanay ko nagpatayo ng butika, siya pharmacist, ako pharmacist. So, sabi ko, sobrang na-inspire ako sa taong to since hindi lang kumbaga yung information or hindi lang pinapakita niya na ito yung trabaho ng pharmacist. Kasi actually, ma'am, ang impression ko before ako pumasok ng pharmacy school is ang pharmacist ay tindero lang. Kahit ikaw yun yung Opo, impression mo. kahit ako. Kasi yun nakikita ko na nangyayari sa butika namin before. Like, benta-benta lang talaga. Siyempre, there were times na wala naman kami pharmacist. So, ang nangyayari is ganun nga po. So, ganun yung naging impression ko before ako pumasok. So, naisip ko na may isang tao pala na si Sir Archie nga na ina-uplift niya yung profession natin. So, sino-showcase niya to yung mga videos na eto pala yung trabaho ng isang pharmacist. Eto pala yung importance ng pagkakaroon ng pharmacy sa isang butika. So, sabi ko, nakaka-inspire. Since PA pa lang ako before, since syempre di pa naman ako pharmacist before, nung student lang ako, tumutulong-tulong na rin ako sa butika, lahat ng natututunan ko kay Sir Archie, na-apply ko siya. So, kunyari, may nasabi si Sir Archie regarding sa isang gamot. Oo nga pala, every 6 hours yung inom. So, tatandaan ko na siya. So, para next time na may ma-encounter akong patient na ganun rin yung gustong bilhin na gamot, ay masasabi ko yung tamang information tungkol sa gamot. So, yun yung palagi kong ginagawa before. Nag-take ako ng inspiration sa kanya. Bukod pa doon talaga is, sobrang na-inspire ako doon sa pagtulong niya sa mga patients. Yes. Like, sobrang heartwarming. There were times na medyo naluluha ako na grabe, sobrang touching talaga pag napapanood mo yung mga videos niya na nagtumutulong sa mga pasyente na wala ngang pambili ng gamot. So, sabi ko, halos same kami ng story. So, halos nakaka-relate ako sa kanya. And siya na rin yung parang nag-serve as inspiration ko na maging pharmacist. So, sabi ko, why not take inspiration from him? Why not also become a person like him? Ang ganda-gandang impluwensya niya. Yes. So, why not try to do something na mabuti rin tulad niya? So, actually, Ma'am Claire, I got bashed before kasi gaya-gaya nga daw ako. Actually, meron akong comments na in-screenshot before. Pag there are times na wala akong inspiration, binabasa ko sila. Like, meron ako nababasa before na comments na Archie bootleg, tapos Archie na walang kwenta, o Archie na, basta marami akong nababasa tungkol sa akin na comments. Pero, hindi ko siya pinapansin masyado or hindi ko siya dinadamdam. Kasi nga, ang motto ko sa buhay, once
nung nakapasa ako is, I want to live my life as purposeful as possible. And syempre nga, nag-take ako ng inspiration from Sir Archie. Siya mismo, he lives his life with purpose. So sabi ko, I want to live my life as purposeful as possible. And di naman dun kasama sa purpose ko yung pag-please ng ibang tao. So, I don't care kung babash nyo ako or eto yung opinion nyo tungkol sa akin. At the end of the day, I will do kung ano yung purpose ko. And yun ay yung pagtulong sa mga pasyenteng wala rin pabili ng gamot. Alam mo, ang dami din na inspire ni Archie. Tsaka maganda yung inspiration na yun kasi dumadami kayong tumutulong at tsaka mas napapakilala na ganito talaga ang trabaho ng isang pharmacist. Yes, po. Ayan. Nakakabigay kayo ng knowledge, ng ng mga information na usually hindi sinasabi pag bumili ka ng gamot. Ayan. So, ako bilib na bilib ako sa inyo kasi ito talaga yung tamang pag-influence. Yung content na yan talaga yung nakikita kong may quality. Ayan, talaga may value, nung first video mo, 'di ba, alam mo ba na parang hindi ba awkward nung una mong video sa iyong page? Kung di po mali yung pagkakaalala ko. Ang first upload ko po is tungkol rin sa pharmacy profession. Parang kinaption ko lang, parang comedic yung content is tuition fee ng pharmacist ay or ng BS Pharmacy ay 70 to 80K. Tapos yung sahod is 15K per month. Tapos, uy, Philippines. Sinaalala ko yun yung comment ko. Parang ganun. Totoo naman. Totoo naman. Sobrang mahal-mahal. Sobrang mahal ng tuition fee ng BS Pharmacy. Pero, sobrang baba ng pasahod sa atin. Lalo na sa amin, sa community setting. Sobrang baba po talaga ng starting na sahod. Kaya, siguro yung iba nagugulat na, yun yung starting salary. Yun nga po gusto ko nga i-uplift yung profession. Kasi pag nakilala yung profession natin or na-recognize yung profession natin, tataas din yung value. Tataas din yung value natin. So, yun nga yung gusto ko palaging gawin sa content ko is to increase value. Gusto ko na magkaroon ng value or makita nila there is value in our profession. Para, kumbaga, magkaroon ng increase na, kumbaga, etong profession na to, ang dami niya natutulong. Bakit ang baba pala ng sahod? Totoo. Para at least mapansin tayo ng nasa government na, eto palang tao na to, ang ganda na ganito pala yung profession na to. Like, ang dami niya natutulong para sa mga pasyente. So, why not, bakit hindi natin tinataas ang sahod nila? Parang ganun lang. So, ganun ang ginagawa ko. And at the same time, ginagawa rin ng ibang content creators na pinapakita sa mga tao kung ano yung ginagawa talaga ng isang pharmacist. And yun ay hindi lang tayo basta-basta taga-benta ng gamot. So, we do counseling. And bukod dun sa counseling, marami pa tayong ginagawa, no? So, tayo yung mga, kumbaga, last line of defense sa healthcare system. Kasi sa atin, last pumupunta yung pasyente kasi bibili ng gamot. So, sa atin, kumbaga, yung say, kung magbibigay ba tayo, ibibigay ba natin yung gamot or hindi. Kasi, very common na kasi sa practice natin na bigay ng gamot. Kasi doon nakilala yung pharmacy profession before. So, nakilala ang pharmacy profession before as, bibili ako ng gamot, gusto ko bumili ng amoxicillin, bibigay ka dapat. Walang counseling na magaganap. May pera ako, negosyo kayo, bibigay ko sa'yo. So, that's one thing na gusto ko talaga magbago sa profession. Gusto ko, pag may pharmacist, bibili ko nyari ng antibiotic, tatanungin ng pharmacist, sir, si antibiotic po kasi ay hindi nabibili ng walang reseta. Ano po ba yung nararamdaman nyo para makapag-recommend po ako ng gamot na naakma po dun sa nararamdaman nyo? So, example, gano'n nangyari yan sa akin. Sir, pabili po ako ng Coamoxiclav. Masakit po kasi ang lalamunan ko. So, sabi ko, sir, may natry ka na po bang ibang gamot? Sabi niya, wala pa po. Gusto ko sana Coamoxiclav kasi sabi ng kakilala ko, yun daw yung nireseta sa kanyang gamot. So, gusto niya rin gayahin. So, doon na pumapasok yung role ng isang pharmacist to inform the patient. So, sinasabi ko na, sir, marami naman pong ibang ways na para i-treat yung sore throat. So, meron po tayong gargles, meron tayong lozenges, and may sprays po tayo, and marami pa pong ibang gamot na pwedeng gamitin over the counter para solusyonan yung sore throat mo. So, yan yung importance ng pagkakaroon ng pharmacist. Kasi kung walang pharmacist, and ang nandun lang sa harap ng pasyente is taga-benta, bibigyan ng Coamoxiclav.
'di ba? Yung Hindi lang- alternative, hindi nabigay. Hindi na magbibigay ng alternative kasi in the first place, karamihan naman po kasi is hindi ganun ka-knowledgeable tungkol sa gamot. Kaya it's very important talaga na meron tayong continued na professional development. So, kaya talaga, para ma-uplift talaga yung profession natin, kailangan na increase talaga yung value natin. Yes. Increasing value talaga. Para, yun nga yung sabi mo kanina nag-uusap tayo. Apo. When you increase your value, money will just follow. Apo. Ayan. So, yun, this is very inspiring for all pharmacists out there na talagang try to increase your value first as a pharmacist. And then, yung mga companies na nag-hire sa atin, they will eventually see how important pharmacists are. Apo. Ika nga ma'am, wherever value goes, money follows. So, Yes. ang kailangan mo lang gawin is to increase your value, wag mo habulin yung pera. So, yun yung ginagawa ko talaga. Ayoko habulin yung pera. Gusto ko ihabulin ay yung value na pwedeng ma-provide ko sa mga viewers ko. Kasi ang dami-dami na kasing content creators ngayon. Ang habol lang nila is kung to produce content na para kumita sila ng pera. Madami po talaga ganun. Pero, totoo naman, there is money in social media. Pero, when you keep on chasing money and instead of value kasi, nawawala ka sa direksyon. Hindi ka ganun magiging ka-productive. Hindi ganun magiging kaganda or kumbaga parang walang mapupulot na aral. Yes. Kasi gusto ko pa nagpupulos ako ng content, may mapupulot sa akin na aral yung mga pasyente. Kaya nga sinishare ko yung patient counseling ko. Ang dami nagko-comment po ma'am na mga pharmacy assistant or mga pharmacist na nagti-thank you sa akin. Sabi nila, thank you po sir sa mga uploads mo kasi ang dami ko natutunan as a PA, as a pharmacist. So eventually, na-realize ko na ganito rin ako dati. Nanonood lang ako kay Sir Archie. Natututo ako sa kanya. And may natututo na rin pala sa akin. And naalala ko rin bigla yung sabi sa akin ni Sir Rowell na as long as may naniniwala sa yung tao, hindi ka titigil sa ginagawa mo. So, kahit na marami pang mambash sa akin or what, sa comment section sinasabi na gaya-gaya or what, hindi ko sila pinapansin kasi may mga taong naniniwala sa akin. Kahit isa lang yan, kahit wala na, alam ko yung nanay ko na lang o kung sino man nakapamilya ko yung maniniwala sa akin, I will still continue what I do. Kasi nga, it's my purpose. I want to serve my purpose. I want to live my life as purposeful as possible. Tsaka maganda ang ginagawa mo. Maganda yung purpose mo. So, una, di ba, naging content creator ka. Pag nagkaroon ka na kasi ng bashers, ibig sabihin, medyo matunog na yung pangalan mo. Kailan ka nagkaroon ng unang basher? At paano mo siya hinandle? Actually, pag-handle ko, nung nagkaroon ako ng basher, hindi ko na maalala kung saang video ko. I think yung una ko nag-trending na video before, yung tungkol sa pag-dispense ng prednisone and nag-recommend nila ako ng naproxen. Yun yung parang una kong video na nag 1 million. And ang dami ko talaga nababasa doon. Ang ginagawa ko na lang pag ganun. May motto ako dyan out of sight, out of mind. Ginagawa ko, nakita ko yung comment mo, na binabash mo ako, didelete ko comment mo. Pa-block kita. Out of sight, out of mind. Ayaw mo sa akin. Bakit ka pa nanonood? So ako nagagawa ng paraan na hindi mo na ako mapanood. So ibablock kita. So yung sinasabi ko lang palagi, out of sight, out of mind. So ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. So hindi naman kung ayaw mo ng content ko, you can choose na, wag mo na panoorin. Di mo naman kailangan magsabi ng any negative thoughts. Kasi ayoko talaga na nagpapara-share ng negative things online. Ayoko talaga nagsishare ng hate. And ayoko nakikita yun sa feed ko or dun sa community ko. So, as much as possible talaga, out of sight, out of mind, nakita ko yung nabasher ka, delete, block. So, nagbablock ka na dati. Nabablock ako ng basher. Basher. Kasi tama nga naman, nandun ka to share your knowledge. Yung iba kasi, wala lang. Gusto lang nila. Yun nga po, ma'am. Pero, pag ganun, hurt people. Usually, yung nanggaganon. Opo. Ibig sabihin, may hurt sila na people, kaya nananakit din sila ng ibang Siguro tao. po. Siguro may problema sila. Problema sila, oo. So, pag ganun, tama yon, block na lang. Kasi, ikaw, hindi mo kailangan yung
energy na yun, yung Opo. vibe na yun. Kasi Tama, ma'am. dapat good vibes lang tayo. Opo. Sharing Actually, ano siya, information. ma'am, siguro natutunan ko yung ganyan na mindset nung nagbasa ako ng Stoic books, Stoicism. So, na-apply ko siya since pag sa Stoicism kasi, may mga bagay kasi na you can control. There are things that aren't in your control. So, ang mga bagay na nasa control mo are your thoughts. So, how can you react sa situation na to? So, may basher ka. How can you react? So, papatulan mo ba? So, gagawa na ba ng paraan para siraan din yung tao na yun? So, nasa sayo. Your mind has the control. So, meron kang control sa situation na yun. So, anong gagawin mo? Papatulan mo o hindi? So, yun nga, applying Stoic virtues. So, I choose na lang to avoid, di ba? Kaya nga, out of sight, out of mind. So, yung mga things na aren't in your control shouldn't also be in your mind. Hindi na yan kailangan magbigay ng space sa utak mo. Hindi ka na kailangan yan bigyan ng stress. Let go mo na lang. So, as much as possible talaga, ang purpose ko, ang goal ko, kaya ako nandito, kaya ako ginagawa to, is gawin yung bagay na makapag-inspire rin sa ibang pharmacist or sa ibang future pharmacist pa lang. Kasi ang dami nagko-comment na, Sir, dahil sa'yo, na-inspire ako na maging pharmacist. Dahil sa iyo, gusto ko na dati hindi ko mahal tong profession, pero ngayon na napapanood kita, I'm starting to love the profession dahil sa iyo. Diba? There are things like, bakit ko, kumbaga, papatulan yung negative ideas when there are positive ones na are always coming my way naman. Ang sarap sa feeling, Opo. na may purpose ka. Opo. Na maraming may natututo sa'yo. Opo, ma'am. Yan. So, ano sabi ng family mo nung medyo naging sikat ka na? Nung una, ma'am, yan. Parang, nung una kasi, ma'am, syempre, nung start pa lang ako, parang nahihiya pa sila. Naalala ko dati yung tatay ko, nakwento ata, na napanood ata, ng katrabaho niya, ako sa TikTok. Tapos, parang nakita ko yung expression ng tatay ko, parang nahihiya. Di ko alam kung bakit ganun. Pero eventually, nung medyo nag-boom na, medyo nagkaroon ng tunog na yung pangalan ko. Eventually, natatawa ako kasi nikwento ng tatay ko na, uy, napanood daw ng katrabaho ko yung video mo. Tapos, nakita ko yung expression na iba na compared before. Medyo proud na. Medyo proud na. Oo, proud di ba? na. Parang nagbabago. Kahit yung mother ko before. Yung mother ko hindi. Very supportive talaga si mama. Supportive naman si papa. Pero like, nakita ko yung expression ng mukha niya before. Like, nahihiya. Compared sa ngayon na nagkakaroon na ng tunog na very supportive na sila sa akin ngayon. Actually, magpapaalam ako sa kanila. Before ako, tanda-tanda ako, nagpapaalam na. Pero ganun po talaga kami. Nagpapaalam muna kami. So, nagpaalam ako, invite ako ng Meta. Gusto pumunta ng Manila. Pwede ba? Wow! Totoo ba? Gumaganon sila. Parang yung mga opportunities that come my way, they are very proud of me naman. So, siguro nung una, you want the best talaga for your children. Ang gusto talaga nila para sa akin ay to enter med school or to enter law school. Pero yun nga, eventually nga, nung nag-start na ako ng content creation and nag-start na ako mag-practice ng profession, nahanap po yung purpose ko doon. So, sa isip ko, kung gusto ko mag-med school, wala naman kumbagang timeline yan, di ba? Kung siguro gusto mo na, gawin mo. Pero ngayon kasi ma'am, wala pa siya sa mind. Nag-e-enjoy ka ngayon. Nag-e-enjoy ako. I'm very happy in what I'm doing. So, nafulfill ko yung purpose ko. Kasi ganun naman talaga yung paghahanap mo ng kumbaga ng successful life. So, kung wala ka kasing purpose or walang purpose yung buhay mo, you will always try to find ways na kumbaga, eto yung success ng iba, gusto ko rin gayahin. So, success kasi is very subjective. Yung para sa'yo successful, maybe sa kanila hindi yung successful. So, para sa kanila siguro na successful yung pag-enter ng med school, wala naman na problema yun sa akin. Siyempre, magulang ko sila, I know naman na lahat ng gusto nilang bagay ay para sa kabubuti ko. Pero syempre, at the same time, I'm trying to know myself, identify myself after passing the boards. Kasi yun yung madalas na problem eh. After passing the boards, para sa akin, yung isa sa mga pinakamahirap na transition sa buhay. Kasi from a student, you will try to juggle with life. So, ano ba ang gagawin ko? Magpa-practice ba ako ng pharmacy? Magme-med school na ba ako? Maglo-law school na ba ako? So, isa yan sa mga dilema, ng mga kakapasa pala ng board exam. And, na-experience ko siya. And, dun ko naisip
na why not try to find my purpose in life? Bakit hindi ko hanapin yung sarili ko sa mga bagay na nagugustuhan ko gawin? Tulad nung content creation, nung una nahihiya ako. Eventually, nawawala yung hiya. Nung daily uploads na ako, hindi na ako nahihiya. Nawawala na yung hiya. Pumapasok sa isip ko na, nakakahiya, baka makita ng ganito, ni ganyan, baka pagtawanan ako. Wala na yun sa isip ko. Like, hindi ko na nga naiisip talaga kung ano yung sasabihin ng iba. When you are really consistent talaga with content creation, hindi mo na maiisip na, ay, baka i-judge ako ni ganito. Wala na yun sa isip ko. Wala na po mga yun, ma'am. Pero nung una, nagsa-start pa lang ako, kahit ako, ma'am, before, pag narinig ko yung boses ko, nakapanood ko yung videos ko, nakikringe ako. Oo, nakikringe ako, promise, ma'am. Gumagana ako. Nakikringe talaga ako. Kaya ngayon, hindi na. So, minsan nga pag wala akong ginagawa, pinapanood ko yung mga videos ko. Nakaaliw naman ako. Nakakaaliw naman talaga siya. Kasi kanina, wala ka pa. Nanonood ako ng mga videos mo. Nakakaaliw talaga. Oo, kaya. Ayan. Yung mga may cornstarch, nagingin ng cornstarch, yung may bigas. May bigas. Ayan, meron kami bigas, ma'am. Mamaya may tornilyo na yan. Soon, ma'am. Soon. Soon yan. O baka yung mga nanonood ngayon, ma'am, yung tanong sila, kung merong tornilyo sa amin, mag-ready na ako. Mag-ready ka na. Handa na. Yan. So, yung pagtulong mo pala sa mga bumibili sa'yo, di ba yung iba nililibre mo na lang yung gamot nila? Paano yun sa business side? So, nag-start po kasi talaga, since sabi ko nga po, naging inspired ako kay Sir Archie. Yes. So, sa pagtulong sa mga pasyente. So, I started po na yung isang brand, binigyan nila ako ng sahod. And 20,000. So, yung kalahati 10 is ginamit ko para sa akin. Deserve ko naman, pinaghirapan ko naman yun. And yung natirang 10 is hinati ko. 5,500. So, 5,000 is sa isang animal rescue based sa Sorsogon and 5,000 is para sa mga gusto ko tulungan sa butika. Bakit ko napili yung 5,000 dun sa animal rescue? Since isa po talaga sa mga courses na gusto ko before siguro i-decide ng magulang ko na mag-pharmacy ako, is gusto ko talaga maging veterinarian. Kasi malapit talaga ang puso ko sa animals. So, may aso po kami. Sobrang lapit po ng puso ko sa kanila. Like, nung review nga, namimiss ko talaga sila as in. So, naisip ko na tulungan rin yung mga animals na sa lugar, lalo yung mga stray sa lugar namin. Sobrang rami kasi. Nakita ko yung mga post. Nakakaawa kasi. Nagsasabi yung mga may-ari na wala ng food. Nakakaawa naman. Nakita mo yung sitwasyon ng mga aso. Yung iba, payat na, ganun. So, meron na naman akong pera. And meron naman akong nakuha na blessing from the Lord na yun nga, binigyan niya ako ng brand sponsorship. So sabi ko, kalahati muna dun. And doon na dumating yung 5K rin na hinati ko na para sa mga pasyente na gusto kong tulungan. Nung nag-start po ako nun, Ma'am Claire, konti lang po talaga yung kaya kong tulungan. Since 5,000, alam naman po natin na 5,000 is konti lang in terms of gamot. So may mga pasyente na naresetahan ng 300 pieces na gamot. So imagine, 18 pesos yung isa. For example, for kidney meds, yung keto analog. So, kung uubusin ko na yun na 300, baka hindi pa nga ata kasya yung 5,000 ko. So, I try my best na yun, konti lang muna. At least may nainom na yung pasyente. Kaysa naman wala siya mabili. Kasi kadalasan pag sa lugar po kasi namin is medyo hindi pa ganun kaasensado. So, medyo marami po yung naghihirap sa buhay. So, mareresetahan yan, magpapacheck up yan, pero hindi yan bibili ng gamot. Lalo na pag walang libre po sa ospital, lalabas yan. Papakita yung reseta. Magkano po yan? Sabi ko, ganito po yung presyo. Magkano pag kumpleto? Nagugulat sila pag sinasabi ko 7,000. Ang rami na kareseta marami yung sakit nila. Merong diabetes, merong hypertension, merong sakit sa kidney. So, marami talagang gamot yun. So, marami yung nireseta ng doktor. And kadalasan months yun na nireseta. So, talaga, isa yun sa mga challenges ko siguro, yung pagkakasya, depende talaga sa needs ng patient. So, kung alam ko talaga na sobrang walang-wala yung pasyente, I try my best to at least 1 month. Pero kung hindi po talaga, yan, at least, na-start na ng pag-inom. Kahit 7 days o kaya 5 days lang. Since pinagkakasya ko nga yung pera, since very limited lang nga before. Kaya I'm very thankful talaga na may mga taong nagtiwala sa akin, na nag-start na mag-donate. Doon talaga, nung lumaki talaga yung pondo, hindi na ako masyado, kumbaga, hindi ko na rin tinitipid yung pasyente. Like for example, naresetahan niya ng 300, bibigyan ko ng 300. Di ko na pinag-iisipan na, ay kailangan ko muna i-budget ulit.
nangangailangan na yung pasyente, may pondo na, bibigay ko na. Unlike before, nung nag-start po akong 5,000, ang hirap po talaga. Personally, ako po, kada, since kailangan magresibo, ino-notes ko na agad yan, eto na lang natitira. Maminus ko agad yan sa 5,000. Kunyari, ang nakuha na gamot is 300. Minus ko agad sa 5,000. So, tinatandaan ko na meron na lang ako na 4,700 para sa next na taong tutulungan ko. So, I'm very thankful and I'm very blessed na may mga tao talaga nagtitiwala sa atin. And syempre, yung tiwala na yun should be maintained. No? So, as much as possible, I try to be transparent. Tulad nga ni Sir Archie, no? Lahat ng transactions, lahat ng nare-receive kong pera from GCash, ini-screenshot ko, kino-compute ko, tapos yung mga resibo na natutulungan ko sa pasyente is nire-resibuhan ko. Lahat yung may resibo galing sa butika namin. So, lahat ng transaction na yun, niresibo siya. So, yun, as much as, yun nga yung pag-start natin ng pagtulong is, napaka-humbling talaga na akala ko, madali lang siya gawin. Na, tulad ni Sir Archie na syempre siya nag-start siya with donation eh. Ay, nag-start pala si Sir Archie pagtulad rin sa akin. Sariling sahod niya yung pinabawas niya. Pero sa akin kasi is, galing na sa brand deals. Dumami na rin yung donations. So, mas marami na rin na tao, mas marami na rin pasyente na tulungan ko. And eventually, ma'am, nagkaroon siya ng reach rin sa ibang mga tao. So, dumami yung, kumbaga, nakakilala nung pharmacy profession. Kasi, yun nga, kumbaga, may isa pang Archie Larga. Kumbaga, sinasabi nga nila na Archie, the next Archie nga daw sinasabi ng iba. So, I'm very grateful na there are people na ang tingin na nila sa akin is parang yung taong na-inspire ako before. So, they also take inspiration na rin sa akin. Kaya, I take my job very seriously talaga na hindi ako basta content creator. I'm kumbaga, influencer. Gusto ko makapag-provide ng influence na maayos na, kumbaga, etong mabuting bagay na to, nakikita ko ngayon, gusto ko rin gayahin to in the future. Gusto ko na maging role model ko rin to in the future. Ganun yung gusto ko na ma-inspire ka din maging kagaya mo. Yes, ma'am. Ganun po yung gusto ko. Kumbaga, magkaroon ng inspiration rin to also do good to others. Kasi nga, di ba, parang domino effect lang yan. Pag tumulong ka sa isa, eventually that person will also help another person. Yes. Yun nga yung kinagandahan sa pagtutulong. Actually, na-realize ko yan nung sa akin, di ba? I'm very blessed na nagkakaroon ako ng mga brand sponsorships. And at the same time, I'm very blessed rin na at the same time, nakakatulong ako sa iba. So, may blessing na dumadating sa akin, I also share my blessing sa iba. Tapos yung na-sharean mo, mag-share din yan. Eventually, sana nga, hopefully. Yun yung gusto natin mangyari. Yes. That's why we do what we do. Gusto natin makapag-inspire pa ng iba. Tsaka, kanina, nag-uusap tayo. With the brand sponsorship, you are very, very careful. Yes, with partnering. Yes, no? Kasi syempre, gamot ang ating yung trabaho natin ay about sa drum. And hindi ka lang basta-basta na tumatanggap ng sponsorship. You are really researching, titingnan mo yung ingredients. Ayan. So, bakit you are very careful with it? Kasi ma'am, as a content creator rin, na healthcare worker, lagi mo dapat i-consider yung ethics. So, sa pharmacy profession kasi is, ang common kasi na tingin sa pharmacist ay taga-tinda, taga-benta. So, ngayon, gusto ko baguhin yung perspective na ang pharmacist ay mapagkakatiwalaan in terms sa gamot. So, ang pharmacist po para sa akin shouldn't promote food supplements. Bakit? Kasi marami po akong na-experience or nakakaharap na pasyente, tumitigil uminom ng kanilang maintenance dahil sa food supplement. Narinig ko sa radyo, etong gamot, or etong kape, maganda para sa high blood, sa diabetes. Titigil ko na yung maintenance ko, mas mura yung food supplement. Doon na nagkakaroon ng kumbaga, dahil sa influence na binigay ng media or ng kung sino man na influencer, ay nagkakaroon ng kumbaga misinterpretation yung pasyente. Kasi alam naman po natin sa Philippines is marami pong mga patients ay misinformed. So as much as possible, when we try to produce content, gusto natin yung nakakatulong or beneficial palagi. Ayaw natin mag-produce ng content na etong food supplement na to,
maganda to, tanggal ang diabetes mo nito. Ayaw natin ng ganyan. Kasi it's giving false hope. It's giving placebo. 'Di ba? Hindi naman totoo. There are no scientific studies to prove na food supplements actually treat diseases like hypertension or diabetes or other chronic illnesses, no? So, as much as possible, I try to keep ethics. Sabi ko nga, ma'am, sa'yo, no? I try to increase the value of our profession by not accepting food supplement products. Actually, ma'am, ang dami-dami talaga sa akin nag-i-email. Ngayon nga, ma'am, marami pa akong hindi nare-replyan. And eventually, mare-reject lang naman yun. Kasi ayoko talaga pag food supplement. Ang tinanggap ko lang po pag food supplement before is melatonin brands lang. And may isang brand rin na. Pero hindi naman siya yung isang brand na nag-claim na, eto ako, nakakapag-detox ako, and any other dubious claims. Ayoko po ng ganun eh. Ayoko na nami-misinterpret ng mga pasyente since I take my job nga seriously in influencing. Ayoko na dahil sa akin, may pasyente na magkaroon ng kumbaga harm sa sarili nila dahil sa maling paniniwala. Kasi there are a lot of medical influencers po talaga. Sobrang sikat, para sa pera, they will promote ganun na products. Kasi, syempre, when you are paid, eto dapat malaman ng mga tao eh. When you are paid sa product, ay syempre, sasabihin mo lahat positive. You can say anything negative unless talaga na hindi ka babayaran. So, yun yung dapat malaman ng tao na pag sinabing promotion, laging magaganda ang maririnig mo. And syempre, if I am to promote a food supplement brand, syempre, sasabihin ko dyan, lahat maganda. So, eto, promise, maganda to, papayat ka nito. Ayoko ng ganun. Kasi ako personally, alam ko na dapat scientific-based lahat. Lahat dapat may supporting articles, lahat dapat may supporting studies. Kasi ayoko na, meron kasing brand na gusto ko kunin ako. Ang claim nila is pampapayat, pampabawas ng timbang. Ako po kasi, ma'am, nagsa-start na ako na i-take care yung katawan ko. So, nag-gym ako. So, gusto ko, kung magpo-promote mo na ako nung ganun, gusto ko i-promote na lang yung pag-gym or yung wellness instead of promoting the supplement. Ano matutulong yung supplement? Kung ganun pa rin, sedentary lifestyle pa rin yung pasyenteng manunood, walang mangyayari. So, aasa lang siya ng aasa na by taking that supplement, papayat siya. Ako as a medical influencer or as a health influencer, dapat ang ginawa ko na lang is to promote na eto yung mga possible exercises na pwedeng gawin mo para kumbaga matulungan yung sakit na meron ka ngayon. So, nakikita ko ngayon sa'yo, mas better for you yung lifestyle, yung babaguhin. Prevention is better than cure. Yes, tama po talaga. Talagang kailangan yung lifestyle yung babaguhin. Mag-exercise, tamang diet. May isa nga akong nakita doon sa video mo. Yung bumibili ng suppository para pampatae. Alam mo, sobrang bilib ako na sabi mo, wag mo nang magbigay ng suppository. Kumain ng gulay at prutas. Talagang bumilib ako sa'yo doon. Kasi hindi mo ano na sana yun eh, pera na sana yun eh. Pero binigyan mo siya ng alternative na natural. Ayan. Yung nandyan lang sa paligid, nasa bahay nila, prutas at saka gulay. So, ang ganda ng pinapakita mo sa platform na meron ka. Hindi lang siya pera lang. At least alam ng mga tao na ang pharmacist, hindi lang yun pera-pera lang. Hindi lang negosyo. Talagang may puso. Ayan, may puso. May concern sa well-being ng pasyente. Yan, sobrang ganda nung ganda. Ang ganda ng mga videos. Marami din ako natutunan. Kaya nga, mami, yung sinasabi ko palagi, kailangan natin i-increase yung value natin. And paano natin ma-increase yung value natin? By providing proper information. Yes. No? Kung imagine mo, kung hindi ako ganun ka-informed regarding sa laxatives, kung hindi ko siguro alam yung concept ng laxative habit, siguro binigay ko na yun sa kanya. Binigyan ko agad siya ng laxative. Alam naman natin sa Pilipinas, karamihan ng mga tao ay hindi marunong gumamit ng gamot. So, possible kasi magkaroon ng tinatawag na laxative habit or nasasanay sa laxative. And
batang-bata pa yun. O, tapos bibigyan mo agad ng laxative. Tinanong ko nga inong interview ko siya, sabi niya, kumakain ba ng, sabi ko, pakainin mo lang gulay o kaya ng prutas. Kasi, karamihan ng bata, hindi pa kumakain ng ganyan Yun lang yung kailangan mong gawin. Napakasimple lang. Hindi mo kailangan magbigay ng laxative agad. Kasi sabi niya, isang araw pa lang naman, di ba? That's why it's very important talaga na magkaroon ng pharmacist na actually care sa patients. Yes. So, hindi lang yung benta yung habol. Kasi kung benta ma'am yung habol ko, binigyan ko na yun. Kasi, imagine mo, pera na yun. Income na po yun sa business. Pero, at the same time, iniisip ko kasi palagi is the concern sa patient. Yes. Kaya pag bumabalik po sa akin ng mga pasyente, kilala nila ako. So, sinasabi na, paliwanag mo ulit sa akin yung pag-inom ha, tulad ng dati. Natutuwa sila. Opo, alam na nila, kilala nila ako. Nagtatanong na sila sa'yo. Opo. May isang video nga ako before, ma'am, na, di ba lumipat na kami ng butika? Tapos may isang nagtanong sa akin na patient habang nagka-counseling, habang sinusulat ko yung gamot. Kuya, ikaw yung sa kabilang butika dati, dun sa may lumang emergency. Sabi ko, opo ma'am, lumipat na kami. Oo, naalala ko kasi ikaw yung nagsusulat, tapos nagpapaliwanag. Di ba ganun yung type ng, kumbaga, ganun ko gusto ipakita yung pharmacy profession na pag nakita ka nila, a pharmacist, na, ito pala yung ginagawa ng pharmacist, mas pinapadali niya intindihin kung paano yung tamang pag-inom ng gamot. And at the same time, na-inform ako tungkol dun sa gamot. Yun po, ma'am. So, dapat talaga ma-inspire ang mga pharmacist, lalo na sa community, Talagang malaki talaga ang ambag ng mga pharmacist sa mga pasyente. Kasi parang ikaw yung middleman ng doktore at saka ng pasyente. Opo. So, ikaw yung magpo-provide ng gap. Ikaw yung mag-e-explain about sa gamot. Ayan, kasi yun naman talaga ang trabaho natin bilang mga pharmacist. So, ito nga, di ba napag-usapan natin before na yung butika ay sa inyo, ng mama mo. Yes. Family business siya. So, ikaw ay nagiging pharmacist talaga na nagki-care sa mga patient kahit hindi ka kumita doon sa patient counseling mo. Pero paano yung business side, business aspect ng butika? How do you balance it? Na may kita pa rin and at the same time nakakatulong. To be honest mo, kung isipin mo, lugi. Kasi ganun po talaga yung reality sa butika Kapag hindi mo pinagbentahan, nilipat yan ng ibang butika. Kaya ma'am, before yan lumipat ng ibang butika, I try my best to explain kung bakit hindi mo dapat yan binibili ng walang reseta. Ano yung risk na pwedeng makuha mo sa pag-inom niya na, kumbaga, parang ginagawa mong over-the-counter. For example, isa sa pinakasikat na palaging nagtitrend sa ginagawa ko mga ganyan na vids is si prednisone. Ang daming hindi alam si prednisone. So, prednisone kasi is a corticosteroid. Ngayon, pag sobrang or nagkamali ka ng inom or kaya chronic mong iniinom siya na walang guidance ng isang doktor, eventually, makaharm niya yung kidneys mo, magkakaroon ka ng withdrawal symptoms from corticosteroid abuse. So, isa yan sa mga hindi alam ng pasyente. Ngayon, pag pumunta yan sa akin, bibili sila ng prednisone. Sa ibang butika siguro, pagbibigyan na yan. Benta na yun. Yun yung sinasabi sa akin ng ibang pasyente O bakit naman dito, nagbebenta naman sila kahit walang reseta? Nakakabili naman ako dito nung walang reseta. Bakit sa inyo? Napaka-stricto. Pinapaliwanag ko, sir. Sabi ko kamo, sir, eto pong gamot na to ay hindi dapat binibili basta-basta ng walang reseta dahil nakakasama po ito kapag walang gabay ng doktor. Yun yung pinapaliwanag ko sa kanila. And eventually, nagkakaroon sila ng realization na, ay oo nga, medyo nag-iba yung pakiramdam ko. Pero natatanggal talaga yung mga pananakit ko sa katawan. Pero medyo nag-iba yung pakiramdam ko. Napansin ko na medyo namamanas yung paa ko, ganun, nagkakaroon ng edema. So sabi ko possible po na dahil yun sa gamot, chronic or dahil nga sa abuso dun sa paggamit ng gamot. Kaya nga, sinasabi ko na lagi magpa-check up muna kayo. Para at least, sigurado po kayo na pag-iinom ko yun ng gamot, ligtas niyo siya ititake. Sigurado kayo na okay siya or safe siya para sa'yo. Kasi in terms of business po kasi ma'am, ganun po talaga ang reality eh. Pag hindi mo napaliwanag sa pasyente, bibili na lang yan sa iba. And yung mga pasyente ma'am na paliwanagan ko, sa'yo bumabalik? Bumabalik sila sa akin ma'am. And naalala ko nga before, kasi nire-recommend ko palagi check up eh. Bumabalik sila sa akin, naharap lang naman namin yung ospital. Uy, salamat niya sa advice mo ha, kasi sabi sa akin ni Doc, na tama yung sinabi mo. O, nag-agree rin yung doktor sa kwento ng pasyente na nag-recommend ako na magpa-check up ka na lang kaysa uminom ka ng prednisone. Yun yung sabi sa kanya. Sabi niya, uy, salamat ngayon ha kasi sabi sa akin ng doktor,
Dahil tama ngayon yung advice mo. Yun yung naalala ko na eksaktong term na sinabi niya. Tama ngayon yung advice mo. Sabi ngayon ni Doc. Kasi kung tuloy-tuloy yung daw inom yun, baka tumaas daw lalo yung creatinine ko. Sobrang laking tulong talaga nang meron ka na interaction or counseling moments with the patient. Pero kung isipin mo talaga, ma'am, in the business side, lugi talaga. Kasi, for example, si Eterecosib, hindi siya ganun na-reseta sa lugar namin. Meron kaming stock. Alam mo naman ako, ma'am, hindi ako nagbebenta ng walang reseta. Wala, expired. Hindi ko siya nare-return eh. So, wala, lost yun sa amin. Kaya ngayon, ma'am, pag nag-order ako ng gamot, konti lang. Kung talagang anong nire-reseta, yun lang yung stock ng butika. So, para as much as possible, walang waste. Kasi, pag ethical kasi, masama kasi sa loob ko na bibigyan ako ng gamot na walang reseta, ng mga RX. Pero hindi naman naiiwasan kasi yan. Very common na kasi sa community. For example, mefenamic. Baka sigawan ka ng pasyente pag di mo yun bibigyan ng mefenamic. Pero you try to explain na lang yung common na directions and use niya. And kung gaano mo lang dapat siya katagal gagamitin. Yes. Yun na lang yung gagawin mo. Pero yung iba talagang gamot like antibiotics and corticosteroids, Hindi ka talaga hindi talaga. Kasi embedded na yan sa pharmacy profession in the community na nagbibigay ng mefenamic na walang reseta, ganitong gamot na walang reseta. Tinatry ko lang baguhin na yung mga gamot talaga na can cause real, mabilisan na damage sa pasyente. Tinatry ko i-counsel muna sila na sabihin na, ay ma'am, as much as possible, dapat hindi ka niya umiinom. As much as possible, shortest possible time lang. Kasi kapag hindi nawala, check up dapat. Kasi possible na may ibang rason kung bakit nararamdaman mo yan. Yun yung palagi ko sinasabi sa mga pasyente. And kapag nagkakaroon naman kasi ng rationalization and realization ng mga pasyente na, ay, oo nga, tama nga naman, no? Oo, kailangan magpa-check up na lang ako. And doon nila iti-take seriously yung advice mo. Yes. Kaya very babalik important naman sila talaga. sa'yo. Yan naman, magpapasalamat. Oo. At doon na rin sila bibili ng gamot. Yun nga, ma'am. Kumbaga, hindi kita na magbentahan ngayon, pero dahil nagpa-check up ka, nakuha mo yung tamang gamot na dapat bibilin mo talaga Yes, oo. Sobrang, ang ganda talaga ng profession ng pharmacist. Pag talagang tinake mo siya seriously. Yes, ma'am. At saka by heart talaga. Very heartwarming. Kasi nakaka-ano ka ng connection dun sa mga taong less informed. Opo, ma'am. Ayan. Actually, marami akong pasyente, ma'am, na suki ko na. Dahil nga, ma'am, lagi ako nagpapaliwanag. Sinasabi nila, pag bibili, sir, tulad ng dati ha, sulat mo ulit, paliwanag mo sa akin. Alam ko na, di ba? Oo. Nakakatuwa siya bilang pharmacist. Opo, napaka-heartwarming na, naalala pa nila yung interaction ko sa kanila, na napaliwanag ko ng maayos. Kasi very common kasi na hindi nagpapaliwanag sa butika. Yan yung isang nababasa ko palaging comments sa Facebook or sa TikTok ko na, sana nga yung mga pharmacists sa butika namin, ganito rin, tulad mo rin. Kasi sa amin, galit na nga, ang taray na nga, hindi po mapagtanungan, di ba? Yun yung gusto ko baguhin na dapat pag pharmacist, very approachable. Yes. Na madaling lapitan, madaling tanungan. Kasi yun lang naman yung gusto ng pasyente. Parang healthcare worker na madali nilang lapitan. Yes. Kasi ang healthcare sa atin, dahil nga maraming maling practices, mahirap lapitan ng healthcare workers. Mas mag-o-opt pa sila pumunta sa Facebook Reels na mga misinformation lang yung laman o kaya sa mga kakilala nila na, ay, etong yung sakit ko, gayahin mo na rin tong gamot, pareho lang naman ang resulta ng doktor. Diba? Kasi hindi sila nagkakaroon ng maayos na access sa mga healthcare workers. Yes. Siguro kasi more on political aspect na siya. Pero political and social aspect na. Pero kasi that's the reality. Walang malapitan yung pasyente kaya they opt to do. Sa iba na lang sila na humingi ng knowledge. Opo, sa iba na lang na kumbaga hindi naman ganun ka solid yung foundation. Oo. Doon sa may realization ako sa iyo. Yung realization ko na siguro kung lahat ng community pharmacist ay nagbibigay ng advice at nagbibigay ng knowledge at nakilala na siya ng mga tao na pag may pharmacist, pwede mong mapagtanungan about sa drug. Siguro maraming medical-related na issues ang matatanggal, ang mawawala. Kasi doon na sila diretso. Pag nakita ng butika, ay doon ako sa butika, magtatanong ako kasi ang pharmacist doon, yung mga pharmacist nagsasabi ng advice, natuturuan kami about sa gamot. Sana itong ginagawa mo ngayon ay
mag-open ng eyes sa mga pharmacists, lalo na sa community, na madali silang lapitan ng mga pasyente. That's the goal nga, ma'am. Yeah, that's the goal. That's the goal. Yun yung gusto natin na mangyari, no, na makilala lalo yung pharmacy profession, na mayroong pharmacist talaga nagtatrabaho sa botika. And yung pharmacist na yun can provide proper patient counseling sa mga pasyente. And sana naman yung mga iba na nanonood sa akin, huwag niyo i-compare yung sarili niyo sa akin in terms of patient counseling. Kasi ako po, naging PA ako, medyo matagal. Bata pa lang ako, nag-work na po ako. So, medyo matagal na rin yung experience ko sa butika. Kaya may nakita ako before, may nag-comment, sabi sa akin, sir, mabuti ka pa ngayon kahit 2023 graduate ka pa lang, ang dami mo nang alam tungkol sa gamot or nakakapag-share ka na agad ng mga ganyan. Sabi ko po, may prior experience po kasi talaga ako. Yung mga iba po kasi syempre, wala naman talagang prior experience. Ang first experience, after passing the boards. So, wag mo i-compare yung progress mo sa akin kasi mayroon ka ring progress, and eventually makukuha mo rin yung gist ng patient counseling. For now, kumbaga, you try to do your best and review your references palagi. So, yung mga common na palaging tinatanong, tandaan mo yan. Isa puso mo na yan. Para at least, if ever na matanungan ka ng pasyente tungkol dyan, makakapag-provide ka ng input. Yes. Sa experience naman talaga makukuha lahat ng information na ma-share mo din. O kaya manood na lang din sila ng mga kagaya nito. Tapos pag may pasyente silang same din, at least may masasabi silang Ganun rin po ako advice. dati kay Oo. Archie. Nanonood lang po ako ng mga videos and na-apply ko sa practice ko. And very thankful and very blessed dahil yung mga nanonood sa akin, nagko-comment sila na, ang dami ko natututunan sa'yo, ganun. So parang, it's a cycle. Yes. Kumbaga. Ano na siya, domino effect na siya. Domino effect na. Marami ka na natutulungan. Dati si Archie yung inspiration mo. Ngayon, hindi mo alam, baka may iba namang pharmacist na ikaw naman yung inspiration. Opo nga po. Ayan. After graduation, ikaw ay nag-review ka agad. Yes po. Ay, hindi. Middle pala ng middle na po, review yung graduation. So, nagsa-start na, ma'am, yung review before pa yung graduation ko. Ayan, before pa na graduation. So, nung nagre-review ka, ano yung mga habits mo na ginagawa na feeling mo nakatulong talaga sa pagpasa mo sa board exam? Ito, ma'am, yung palaging ina-advise ko sa mga na-meet ko ng mga students dito sa Meta. Sinasabi ko palagi sa kanila is makinig kayo sa lecturer nyo. Yung sinasabi or ini-impart sa inyong knowledge ngayon or tinuturo sa inyo, internalize nyo na, makinig lang talaga kayo, and eventually, mariretain nyo siya ng pangmatagalan. So, ang iba kasi, ma'am, may technique sila na, ay, di muna ako makikinig ngayon. Mamayang gabi ko na lang aralin. Kasi ako, ma'am, before, umaga is aral, gabi is tulog. Diba? Yung iba kasi baliktad gusto nila nag-aaral gabi. Pero nasa kanila naman yun, diba? Pero para sa akin kasi, mas productive or mas masusulit mo yung remaining days before board exam kapag nakikinig ka ng mabuti sa lecturer mo. And isa yun sa mga ginawa ko, and ang ginagawa ko lang talaga is nakikinig lang ako sa lecturer. Kasi na-enjoy ko talaga yung lecture. Sobrang kalog-kalog ng mga lecturer ng Meta. Sobrang nakakatawa. Kasi sobrang na-enjoy ko. Kaya kuhang-kuha niya yung interest ko. Kaya hindi ko na, pag umuwi ako ng bahay, wala na. Boring na magbasa. Kasi gusto ko nakikinig nga ako sa lecturer ko So yun ang gusto ko na gawin rin ng iba is makinig ka lang. Yung chismisan, uwian na yan. Yung nasa harap mo ngayon na gusto impart or gusto ituro sa'yo ng lecturer mo, makinig ka doon. Kasi sobrang laking tulong niya sa board exam pag nakikinig ka. Actually, mas madali nga po ma-retain yung info Kasi i-refresh mo na lang pag nagbabasa ka. Yes. Hindi mo na kailangan na, kumbaga, i-memorize mo ulit. Kasi narinig mo na sinabi na ng lecturer, naturo niya na. Ang kailangan mo lang gawin is refresh na lang. So, the moment na nandun ka sa classroom, i-maximize mo na yun. Yes. Try to absorb everything na sinasabi ng lecturer. Tapos, yung makakalimutan mo, yun na lang yung babalikan mo. Yes, ma'am. And at the same time, ma'am, huwag niyo nakakalimutan to have fun and enjoy. And nandito talaga yun sa Metamorph. Nakakatawa talaga yung batch namin, ma'am. Kaya nga, sobrang na-enjoy ko yung review ko kasi kilala yung batch namin, actually. yes. Ang ingay nga namin, napagalitan nga kami dyan. Balita ko nga, ma'am, ginagano na kami. Miss na lang ako si Ate Lynn, tapos si Sir Rebel. Ginaganon kami kasi sobrang lakas, rinig niya dyan sa baba. Ang iingay namin. Kasi sobrang na-enjoy niyo talaga. Sobrang nag-enjoy kami nung review. Kaya nga sabi ko,
review pa ba to? Oo. Nag-enjoy ako masyado. Pumasa naman. Yes, ang taas nga, mami. Wow! Can you share with us kung ano yung Highest. percentage, highest mo? Highest na lang, ma'am. Nahiya ako sa percentage. Sige, Hindi naman ako highest. top notcher. Highest ko po is module... Wait lang, ma'am. Double check ko para hindi ako nagkakamali, ha? Oo, sige Baka po. kasi iba yung sabihin ko, pero iba naman talaga yung lumabas. Double check ko lang, ma'am, sa phone ko. So, yung module ko po, ma'am, na highest is, kung di pa ako nagkakamali, it's module 3. And ang nakuha ko po doon na percentage ay... Teka, ma'am, nawawala. Andito yun. Module 3, para ka talaga sa ano. Opo, ma'am. Module 3, Practice of pharmacy ka talaga. Opo, practice of pharmacy. So, ang highest ko po, ma'am, is... Yes, practice of pharmacy. And second po, ma'am, si subject ni Sir Ruel. Kasi sobrang na-enjoy ko Pharmacology. talaga. Yes po talaga, ma'am. As in, yung pharmacology talaga, ma'am, before. Sabi ko, grabe, nung undergrad na pharmacology, ang hirap. Bakit nung review ang dali na lang? Oo. Hindi naman sa pagmamayabang, pero compared sa ibang modules, ang hina ko. Pero pag module 4, gamay na gamay ko. Kaya, kasi sobrang na-enjoy ko nga eh. Yung mga mnemonics si Sir Ruel, hanggang ngayon, tumatatak pa rin siya sa isip ko. Kaya kahapon nung nag-dinner kami ni Sir Ruel, nakakatawa lang na, Sir, naalala ko ba yung mnemonics mo? Tapos sinabi ko yung mnemonics sa kanya. Tawang-tawa rin siya eh. Tawang-tawa rin siya. Oo nga, no? Kasi sobrang tumatatak talaga. Sobrang sobrang nag-enjoy ako sa review to the point na hanggang ngayon yung ibang information hindi ko pa nakakalimutan. Andun pa rin sa akin. And na-apply ko na actually siya sa practice. Nagagamit mo siya sa patient counseling. Yes, ma'am. Actually, yung mga nalaman ko tungkol sa gamot, galing rin yun sa inyo. Actually, nung online class kasi di ako masyado nakikinig. So, yung mga information, kumbaga na tinuturo sa akin ni Sir Ruel or ng ibang lecturers, kumbaga, parang bagong information na yun sa akin. And tumatatak talaga siya sa isip ko kasi sobrang enjoy nung pag-aaral. Sobrang enjoy nung process. Sobrang ano pala yun, no? Nakakatulong na na-enjoy mo yung Yes, process. ma'am. Kasi hindi ka madidrain. Kasi kung hindi mo na-enjoy, hindi ka natutuwa sa bagay na ginagawa mo, madidrain ka agad. Mapapagod ka Mapapagod ka agad. Hindi ka makakapag-review. So ako kasi sobrang na-enjoy ko. Kaya siguro, sobrang dali sa akin tumatak ng mga information. Sobrang dali ko ma-retain. And yun yung pinoprovide ni Meta. Isang review na hindi ka lang matututo, mag-e-enjoy ka rin. Yes, ayan. So, thank you at Meta ang napili mong maging partner in reaching your goals. Yes, ma'am. Ayan. Actually, ma'am, enhancement baby ako, on-site. And then on-site. and then Opo. tutorials Tapos tutorials on-site. on-site rin. Wow. So, tatlo po talaga Tatlong innovate ko. program. Yes. Talagang- Meta all the way. Oo, Meta all the way. Ano ka, ang tawag dito, talagang loyal. Opo, ma'am. Loyalista. Anak talaga, anak ng Romel. Oo, anak ka talaga ng Romel. Ayan. So, ilan yung score mo nung practice of bar? Ilalagay pa ba natin? Ako, nakikurious ako. Ano? Hindi, lang, hindi na. 92. Ay, ang taas. Ito, ma'am. Tingnan mo na lang. Nakakaya kasi. Ang taas mo. Actually, ma'am. Pang-lecturer na yan. Hindi pa yan. Pwede, Mababa. pag-lecturer Para sa akin, na nga. mababa siya eh. Oo. Kasi ma'am ako talaga, ang goal ko talaga before, medyo makapal rin yung mukha ako. Sabi ko, mag-top notcher ako. Kahit sinabi ko rin kay Sir Ruel na sabi ko, Sir, pangarap ko talaga mag-top notcher. Si Ate Lynn, sinasabihan ko rin, Ate Lynn, pangarap ko mag-top notcher. Sabi niya, kayang-kaya mo ngayon. Kasi medyo pabibo rin ako sa klase before. Siguro, di ko alam kung nakwento sa inyo na Sir Ruel. Palagi ako nagre-recite. Kasi sobrang na-enjoy ko nga yung pag-aaral to the point na sobrang kabisado ko na yung turo. Kabisado ko ng laman ng on-site, yung ibang laman nun is tinuturo sa tutorials. Nakita ko pa lang yung blanco, sumasagot na ako. Kunyari, naalala ko, dantrolene, susinilcolin, ano yung drug? Nasagot ako, dantrolene, nakablanko pa lang yan, ha? Tapos yung mga kaklase ko, gumaganon. Tagtitinginan sa akin, mga ganun. Medyo pabibo kasi talaga ako. Kasi sobrang kabisado ko na nga eh. Gusto ko mag-recite. Na-enjoy ko nga kasi talaga yung review. Ngayon naalala ko kay Ate Lynn, sinasabi niya palagi na. Nung kinikwento niya nga ako dito, sabi niya, nakakatawa nga yan si Sir Charlie dati kasi recite niya ng recite. Lagi yan nagre-recite. Tapos yung isang friend ko rin, nakasabay ko rin dati, lagi sila nagre-recite. Mga pabibo kami. Kasi nga, sobrang kabisado na namin yung content. Kasi nga, ang gaan ng way na turo ng Meta to the point na kabisado mo na yung laman na kailangan mong aralin for the board exam. Yes.
Kaya yun yung talagang yung process na i-enjoy mo. Opo. Tapos yung parang hindi mabigat yung pagre-review. Yes, ma'am. Ano ang ma-share mo sa mga gustong mag-pharmacist? Yung mga hindi pa nag-enroll. Ayan. Siguro sa mga senior high, anong ma-share mo sa kanila na mag-inspire sa kanila na mag-take ng course natin? At saka, yung isa pa ay anong masasabi mo sa current na takers ng board exam? Ayan. Puntahan muna natin dun sa mga senior high. Yung senior high, ayan. Sa mga senior high or sa mga gusto mag-consider po ng i-take yung pharmacy profession ay unang-una, wag mo isipin na pharmacy is a pre-med. Ayan yung kadalasan misconception pa nag-enroll ng mga nursing, pharmacy, medtech. Ayan yung pre-med ko. Actually, pag nandyan ka na, hindi mo na may isip ang med school. Nalala ko before nung undergrad ako, babagsak-bagsak ako. So, hindi ko na naisip yung med school. Eto nga, di ko mapasa paano pa yung med school. So, parang ganun. So, isipin mo, kung gusto mo mag-enroll sa program, is interested ka talaga, and at the same time, gusto mo talaga maging pharmacist. Kasi wag ka, kumbaga, magpapapilit sa mga kakilala mo, sa mga magulang mo. Kasi kadalasan yung mga estudyante ko, pag tinatanong ko sila, bakit kayo nag-BS Pharmacy? So, tinanong ko sila dati, yung mga estudyante ko. Sabi ni Mama, sabi ko, pareho tayo. Pare-pareho tayo ng mga kwento, no? Sabi ni Mama. Pero, yun, when you want to take pharmacy as a BS Pharmacy kasi, dapat gustong-gusto mo talaga yung course. Kasi, para ma-survive mo ang pharmacy, kailangan mo mahalin ng pharmacy. Ito. Kasi hindi mo masasurvive ang 4 na taon ng pharmacy kung napipilitan ka lang. So, as much as possible, dapat gustong-gusto mo talaga. And pangarap mo talaga maging pharmacist in the future. And kung isang stepping stone man siya para maging isa kang doktor, so take it. Pero like for the reason lang na kumbaga to please other people, kaya gusto kang baka tayo ng butika, magano ka. Huwag kang ganun. So, gawin mo yung gusto mo sa buhay. As much as possible, para sa akin lang stay away from healthcare-related courses. Kasi yun, kung gusto mo yumaman, stay away from healthcare-related courses. Kasi we are very undervalued, we are very underpaid. Pero kung gusto mo talaga maging pharmacist, go for it. And para doon naman po pala sa mga reviewees natin, sa mga takers po ngayon ng board exam, ay ang palagi kong sinasabi sa mga nakausap ko kahapon ay magtiwala ka lang sa inaaral. Ako kasi ma'am before, mahilig ako mag-compare. Kasi, isa yun sa mga problem ko before. Mahilig ako na mag-compare ng progress ko sa iba. Eto naaral niya na to, natapos niya. So, kakabahan ako. Pipilitin ko sarili ko na tapusin din yun. So, ayaw ko na nagko-compare ka dapat ng sarili mo sa iba. Don't ever compare yourself or don't ever compare your progress sa iba. Yung sa'yo, mabagal sa'yo, pero umuusad ka. Hindi mo kailangan na makipagsabayan dun sa mga mabibilis talaga. Kasi nung undergrad ako, ma'am, ganun eh. May mga klase ako, ang bilis sila makakatch up. Ako, ang bagal ko talaga. And, lahat tayo may sarili tayo na progress. Maaring mabagal man sa'yo ngayon, pero eventually, it will shape you into becoming the pharmacist that you want to become. Diba? So, tiwala ka lang sa progress mo, magtiwala ka lang sa inaaral mo, magtiwala ka lang sa lecturers mo, and eventually, you will reach yung dream of becoming a pharmacist. Tiwala lang sa sarili mo, don't ever compare your progress. Yan. So, never compare yourself to others. Kasi may iba kang progress. Ayan. And nung lumabas na yung board exam, paano mo nalaman na pharmacist ka na? Ito nakakatawa, ma'am. So, nung nalaman ko, ma'am, na nakapasa na ako sa board exam, is nagtatrabaho na ako sa butika. So, nakakatawa nga PA ako, di ba? PA. Nung nalaman ko yung result, automatic pharmacist na. So, swerte nung kina-counsel ko ang patient kasi from PA to pharmacist na promote agad. So, yun nga nagka-counseling ako sa patient tungkol sa gamot. And, siguro lumabas ma'am yung results natin is 2 p.m. Siguro mga 4 or 5 p.m. na yun nung nalaman ko. Biglang tumawag yung ate ko. Biglang tumawag sa phone. Ring ng ring. So, kailangan ko sagutin. Akala ko kung baka may important na kailangan sabihin or what. So, kailangan ko muna mag-excuse me sa pasyente. Sabi ko, ma'am, excuse me po ha. Sasagutin ko lang yung tanong. Yung tawag. So, sinagot ko yung tawag and sabi ng ate ko, uy, congrats nga. Pasado ka na. Pharmacist ka na. Nakita daw ni jowa niya na yung pangalan ko.
So yun, tuwang-tawa ako na, hala, nakapasa na ako. Nakaganon pa harap ako sa pasyente. Hala, nakapasa na ako. Tapos yung pasyente, parang nakikichismis na rin siya. Hala, pasado ka na ngaya. Sabi ko, congrats nga, engineer. Doon ako natawa, engineer? Anong gagawin ng engineer sa butika? Tapos fast forward, Naging engineer pa nga. Oo, naging engineer nga talaga ako. Nagtitinda ako ng pako, hinahanapan ako ng Tamtax, hinahanapan ako ng Bulkasil. Parang naging engineer lang ako. Nagtitinda sa hardware. Parang ganun. So, nung pumasa ka, bigla ka nang naging pharmacist, ano? Kasi nandun ka mismo sa butika ninyo. Opo, ma'am. Ayan. So, ngayon, ikaw lang nagmamanage ng butika? Actually, ma'am, kami naman dalawa ni mama, pero ako kasi yung palagi talaga nasa butika. So, si mama kasi, ma'am, is nag-diverse na siya sa business namin ng butika. Andun na siya sa salon niya. So, si mother ko before is a teacher and nurse, and ngayon is nasa salon siya. Ibang klase nga. Gustong-gusto niya talaga yung paggagawa-gawa ng mga buhok eh. So, eventually patayo siya ng salon. Sinuport na lang ng tatay ko. So, ako na lang po talaga yung kumbaga tao dun sa butika. So, wala kang PA, ano? Opo. Ikaw Imagine mo nga, ma'am, wala rin ako, kumbaga, boss talaga. So, ako yung magde-decide kung ibibigay ko yung gamot or hindi. Kaya ako siya nagagawa, ma'am, yung pag ganong klaseng dispensing is dahil meron akong free will. Siguro, ma'am, medyo mahirap siya sa ating practice. Since yung mga pharmacists natin, di ba, meron po silang mga manager, mga store head. And laging priority ng store is sales. So, kung hindi na-meet yung sales, papagalitan si RPH. Bakit hindi ka nagbigay nito, benta na yun? Yun siguro yung kailangan magbago rin sa profession natin. Na dapat, merong unanimous decision si pharmacist on whether or not magdi-dispense siya or hindi. Dapat sa kanya yun eh. Hindi pwede mangialam yung manager or yung store head or kung sino man na dapat magbigay ka ng gamot kahit wala yan na reseta. Kasi dapat tayo yung susunod eh. Kaya nga dapat advantage siya ng owner. Ikaw yung owner ng butika. Kaya sana ngayon may magkaroon ng pagbabago sa profession natin na sana ang mga pharmacists po ay hindi i-look down na parang business partner. Dapat in the first place, hindi po tayo business-centered eh. Tayo ay healthcare-centered. Yes. So, dapat tingnan tayo as healthcare workers. So, sana yun yung pagbabago. No? Yun yung isa sa mga pagbabago na gusto ko rin mangyari. Kaya nga, ginagawa ko tong bagay na to na pinapakita ko or showcase ko na ang pharmacist ay may value. So, thank you so much ulit, Charlie. Saka, nag-enjoy ako sa ating interview. Marami akong natutunan sa'yo. At nakakatuwa din pala na mag-serve sa community. Yes. Being a pharmacist, ayan, sa butika. So, thank you so much for your time. And, marami ka pa sanang mabibless na mga pasyente at sana malayo pa ang mararating mo. And stay humble kasi you are very humble and maintain the integrity. Thank you so much for your time today. Thank you so much. Thank you talaga at nagpa-interview ka sa amin kahit galing ka pang Bicol. Ayan. Talagang lumipad pa si Sir Charlie papunta dito para lang sa interview na to. At saka mamaya meron ka ng flight. Ayan, mamaya na po yung flight niya. So thank you for your time today. At alam kong marami ka pang mai-inspire. Talagang keep doing what you do and keep improving and keep creating value. Kasi sobrang malaki ang tulong mo sa ating community as pharmacist. Mas nakikilala tayo dahil sa mga content creator na kagaya ninyo ni Archie. Ayan. So thank you everyone. Thank you for watching this episode of Metamorph Inspires. Nawa ay na-inspire po kayo ni Sir Charlie, the Bicolano pharmacist. Thank you. Thank you po.